Hindi iyon sa kanya. Napakatagal na tinitigan ni Amelia ang maliit na hikaw na nakapatong sa kanyang palad. Isang kumikinang na pilak na may munting diamante sa gitna. Maganda, maselan, at hinding-hindi sa kanya. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang isinara ang mga daliri sa paligid ng hikaw. Ang matalas na dulo nito ay bumaon sa kanyang balat, isang maliit na sakit na nagpagising sa kanya mula sa pagkatulala. Naramdaman niya ang pamilyar na pagbara sa kanyang lalamunan, ang biglaang pagbigat ng hangin sa loob ng kanilang malawak na silid-tulugan. Ilang oras lang ang nakalipas, nakaupo sila sa hapagkainan, isang perpektong larawan ng masayang pamilya. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Iyon ang pilit niyang isinasaksak sa kanyang isip gabi-gabi. Ang samyo ng sinigang na hipon na niluto niya ay nanunuot pa rin sa hangin. Paborito yon ni Ricardo. Gumising siya ng maaga para pumunta sa palengke at piliin ang pinakasariwang mga sangkap. Ginawa niya ang lahat para maging perpekto ang gabing iyon. "Masarap, Amelia," sabi ni Doña Elvira habang dahan-dahang humihigop ng sabaw. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay mapanuri. May potensyal ka sa pagluluto, pero syempre, iba pa rin ang mga babaeng sanay sa mataas na lipunan. Ang kanilang mga kamay ay para sa paghawak ng pluma, hindi ng sandok. Ngumiti lang si Amelia, isang pilit na ngiti na sanay na siyang gawin. "Salamat po, Mama." Sa kabisera ng mesa, si Ricardo ay abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang niya tinitingnan ang pagkain. Paminsan-minsan ay ngumingiti ito sa screen. Isang nangiting hindi para sa kanya, hindi para sa pamilya nila. "Ricky?" Mahinang tawag ni Amelia. Nag-angat ito ng tingin. Tila nagulat na may nagsalita. "Oh yes, mahal. Masarap ang ulam." Pero ang mga mata nito ay mabilis na bumalik sa liwanag ng cellphone. Tinapos nila ang hapunan sa isang nakabibinging katahimikan na binabasag lang ng kalansing ng mga kubyertos at ng paminsan-minsang pagtawa ng kanilang mga anak na masayang naglalaro sa sala. Sinubukan ni Amelia na salubungin ang tingin ni Ricardo, pero palagi itong umiiwas. May yelo sa pagitan nilang dalawa, isang pader na hindi niya alam kung paano sisirain. Pagkatapos ng hapunan, biglang tumayo si Ricardo. Kailangan ko na palang umalis. May bigla ang business trip sa Cebu. Maaga ang flight ko bukas." Napatigil si Amelia. "Cebu? Ngayon mo lang sinabi." "Biglaan nga eh. Importante. Isang malaking kliyente." Mabilis na sagot ni Ricardo habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. "Huwag mo na akong alalahanin. Iempake mo na lang ang ilang damit ko, okay? Babalik ako kaagad." Hinalikan niya si Amelia sa noo. Isang halik na malamig at walang pakiramdam, bago nagmamadaling umalis ng bahay. At ngayon, habang inihahanda niya ang maleta nito, natagpuan niya ang hikaw. Nakasuksok sa bulsa ng Amerikana ni Ricardo. Ang ebidensya ng lahat ng kanyang mga takot, ng lahat ng gabing hindi niya pinansin ang kanyang kutob. Hindi niya ito kayang harapin ng walang matibay na patunay. Itatanggi lang niya ito. Sasabihin na naman niyang nababaliw lang siya. Nagawa-gawa lang ng isip niya ang lahat. Kailangan niya ng higit pa. Dahan-dahan siyang lumapit sa study table kung saan naiwan ni Ricardo ang kanyang laptop. Bukas pa ito. Kumabog ang dibdib niya. Ito na ba yon? Nanginginig ang mga daliri niyang hinawakan ng mouse. Binuksan niya ang email at doon, sa pinakaitaas ng inbox, nakita niya ito. Isang email confirmation mula sa isang mamahaling hotel, hindi sa Cebu, kundi sa Tagaytay. At ang booking ay hindi lang para sa isang tao. Ito ay para sa dalawa, isang couples getaway package. Napahawak si Amelia sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Bawat salita sa screen ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang pangalan ng kanyang asawa ay malinaw na nakasulat doon, Ricardo de Villa. Pero may isa pang pangalan na nakalagay,
Isang pangalang unti-unti nang pumapatay sa kanya sa loob ng maraming buwan. Cassandra Lopez, ang bago at batang sekretarya ni Ricardo. Alam na niya. Pero iba pa rin pala kapag nakita mo na ang katotohanan, nakasulat sa itim at puti. Ang sakit ay mas totoo, mas matalim. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, hinanap niya ang numero ng hotel sa internet. Nagdial siya. "Good evening, Vista Hotel Tagaytay. How may I help you?" Sagot ng isang magalang na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Amelia. Pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang boses. Nagpanggap siyang ibang tao. "Good evening. I'm calling from Mr. Ricardo de Villa's office." Pagsisinungaling niya. "I just want to confirm his booking for tonight." "One moment po, ma'am." Narinig niya ang pagtipa sa keyboard. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat tibok ng puso niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "Yes, ma'am," bumalik ang boses ng receptionist. "Confirmed po ang booking para kay Mr. Ricardo de Villa and Miss Cassandra Lopez." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Amelia na parang matatalim na bubog. Bawat pantig ay isang kumpirmasyon ng kanyang mga bangungot. Hindi na ito hinala. Hindi na ito kutob. Ito na ang katotohanan. Isang pangit, brutal, at hindi maikakailang katotohanan. "Salamat!" pabulong niyang sabi. Bago niya pinatay ang tawag, halos mabitawan niya ang cellphone. Napasandal siya sa pader, hinahabol ang kanyang paghinga. Umikot ang kanyang paningin at ang marangyang silid-tulugan ay tila isang umiikot na kulungan. Doon pala nagpunta ang kanyang asawa. Habang siya ay nag-aalala, habang siya ay naghihintay, masaya itong kasama ng ibang babae. Sa isang mamahaling hotel, sa isang kama na hindi sa kanila, binuksan niyang muli ang kanyang palad at tinitigan ng hikaw. Ang munting diamante ay kumislap sa ilalim ng ilaw, tila tinatawanan ang kanyang kahangalan. Ito ang tanda ng kanilang kaligayahan, ang kaligayahan ni Ricardo at ni Cassandra. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naging isang pisikal na sakit. Napayuko siya, napahawak sa kanyang tiyan na parang sinusuntok. Ang lahat ng mga kasinungalingan, ang lahat ng mga dahilan, ang mga gabing umuuwi ito ng late, ang amoy ng pabango ng babae, na pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isip, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Lumakad siya patungo sa malaking salamin sa tabi ng aparador. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod at puno ng luha. Isang simpleng guro mula sa probinsya na umibig sa isang abogadong mula sa Maynila. Akala niya, isa itong fairy tale. Ngayon, nakita niya ang isang babaeng hangal. Isang asawang nagbulag-bulagan sa pag-asang maisasalba pa ang isang pamilyang matagal nang wasak. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang hapunan kanina, iyon na pala ang huli. Ang huling hapunan ng pamilyang buo pa sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Ang lungkot ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Isang bagay na malamig at matigas. Galit. At sa gabing iyon, sa harap ng kanyang wasak na refleksyon, nangako si Amelia sa kanyang sarili. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging hangal. Panahon na para harapin ang katotohanan at panahon na para ipaglaban ang dapat ay sa kanya. Hindi natulog si Amelia ng gabing iyon. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, yakap ang sarili habang pinapanood ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan sa Makati. Ang bawat kislap ng ilaw mula sa mga gusali sa malayo ay parang nangungutya. Ang bawat oras na lumipas ay nagpatigas sa determinasyon sa loob niya. Hawak pa rin niya ang hikaw, ang cellphone niya, kung saan nakabukas pa rin ang email confirmation, ay nasa tabi niya sa kama. Ito ang kanyang mga sandata. Kaunti, ngunit sapat na. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mahinang tunog ng sasakyan ni Ricardo sa garahe. Bumalik na siya. Hindi kumilos si Amelia.
Hinintay niya ito. Bawat yabag nito paakyat sa hagdanan ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Pumasok ito sa silid, naghuhubad ng kanyang mamahaling relos na para bang isa lang itong ordinaryong umaga. "Good morning, mahal," sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Grabe ang traffic. Doon na nagsalita si Amelia. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. "Kumusta ang business trip mo sa Cebu?" Napatigil si Ricardo. Dahan-dahan itong lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita nito ang ekspresyon sa mukha ng asawa. Hindi ito lungkot, hindi ito pagmamakaawa, kundi isang matatag na galit. "Anong sinasabi mo?" tanong ni Ricardo. Bahagyang kumunot ang noo. Itinaas ni Amelia ang kanyang kamay at binuksan ang kanyang palad. "Sa tingin ko, may naiwan ang kliyente mo." Nanlaki ang mga mata ni Ricardo nang makita ang hikaw. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho sa kanyang mukha na palitan ng pagkataranta. "Saan mo nakuha yan?" mabilis niyang tanong. "Sa bulsa ng Amerikana mo," sagot ni Amelia. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kasama ng resibo mula sa isang restaurant sa Tagaytay at ng isang hotel booking para sa 2 tao, para sa'yo at para kay Cassandra Lopez. Mabilis na inagaw ni Ricardo ang hikaw mula sa kanyang palad. Itinapon niya ito sa sahig na parang basura. "Ano bang pinagsasasabi mo, Amelia? Gawa-gawa mo lang yan." "Talaga?" Hinablot ni Amelia ang cellphone niya. "Gawa-gawa ko rin ba itong email na ito?" Ipinakita niya ang screen. Ngunit bago pa man niya ito mabasa ng malakas, inagaw din ni Ricardo ang cellphone. Sa ilang pindot lang, nabura ang email. Ang ebidensya ay nawala. "Wala kang nakita," sigaw ni Ricardo. Ang mukha niya ay namumula na sa galit. "Nababaliw ka na ba? Nag-iimbento ka ng mga kwento." "Huwag mo akong gawing sinungaling, Ricardo. Nakita ko." Giit ni Amelia. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. "Praning ka na, Amelia. Praning." Lumapit ito sa kanya. Ang mga matay nanlilisik. "Siguro dahil yan sa stress mo sa pagiging ina. Hindi mo na kinakaya kaya kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Kailangan mo ng tulong." Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat paratang ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ginagawa siyang kontrabida. Ginagawa siyang baliw. "Hindi ako baliw," mariin niyang sabi. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo. "Nagsasabi ako ng totoo." "Anong kaguluhan ito?" Isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa pintuan, pumasok si Doña Elvira, nakasuot ng kanyang sedang roba. Ang mukha ay nagpapakita ng kalkuladong pag-aalala. "Mama," sabi ni Ricardo. Agad na gumaan ang ekspresyon na para bang dumating ang kanyang tagapagligtas. "Si Amelia, kung ano-ano na naman ang iniisip. Pinagbibintangan akong may ibang babae." Lumapit si Doña Elvira kay Amelia. Hinawakan nito ang kanyang braso, ngunit ang hawak ay hindi malambing. Ito ay mahigpit at malamig. "Hija," malumanay na sabi ng biyenan niya, ngunit ang mga mata nito ay matalim. "Matagal na akong nag-aalala sa'yo. Mula nang ipanganak mo si Bunso, napapansin kong palagi kang balisa. Palagi kang pagod. Baka postpartum depression yan." "Hindi po ako depressed, Mama. Alam ko po ang nakita ko." Desperadong sabi ni Amelia. Napatingin siya sa pagitan ng mag-ina. Naramdaman niya ang bitag na isinasara sa paligid niya. "Nakita mo ba, Amelia? O inakala mo lang na nakita mo?" tanong ni Doña Elvira. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na awa. "Ricky, sinabi ko na sa'yo, hindi dapat masyadong nai-stress ang asawa mo. Masyado siyang maramdamin." Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Amelia ang mahinang pag-iyak. Napalingon siya sa may siwang ng pinto. Nakatayo roon ang kanyang panganay, si Mateo, kasama ang 2 pa niyang kapatid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot habang pinapanood ang kanilang mga magulang na nagsisigawan. Sa isang iglap,
Nawala ang lahat ng tapang ni Amelia. Ang makita ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak ay mas masakit pa kaysa sa kataksilan ng kanyang asawa. Napaluhod siya. Ang puso niya ay tuluyang nadurog. Mga anak, hikbi niya. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kanila, nagsalita si Doña Elvira mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay malamig, walang emosyon, at pinal. Anak, kailangan na nating dalhin ang asawa mo sa doktor para ito sa kapakanan ng mga bata. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang isang hatol. Walang sino man ang kumilos sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mahinang hikbi lamang ng mga bata ang maririnig. Tinitigan ni Amelia si Ricardo. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. "Ricky, huwag!" Pakiusap niya. Ang boses niya ay basag. Ngunit si Ricardo ay hindi tumingin sa kanya. Umiwas ito ng tingin. Ang mga matay nakatuon sa sahig, sa mamahaling alpombra, kahit saan, basta't hindi sa kanya. Sa kanyang katahimikan, ibinigay na nito ang sagot. Ang kanyang pagkaduwag ang naging basbas sa plano ng ina nito. "Dalhin niyo na ang mga bata sa kwarto nila." Malamig na utos ni Doña Elvira sa isang kasambahay. Agad namang kumilos ang katulong. Dahan-dahang ginagabayan palayo ang mga umiiyak na bata. "Inay," sigaw ni Mateo, pilit na kumakawala. "Inay!" Ang sigaw na yon ang nagbigay kay Amelia ng huling lakas. Tumayo siya, handang tumakbo palapit sa kanyang anak. Ngunit hinarangan siya ng katawan ni Ricardo. "Tumigil ka na, Amelia." Halos pabulong na sabi nito, puno ng pagsuko. "Mga anak ko." Iyak ni Amelia. Kasabay ng pagsara ng pinto ng silid ng mga bata, isinara rin ni Doña Elvira ang pinto ng kanilang kwarto. Isang malakas na click ang narinig niya. Sinubukan niyang buksan, nakalock. Ikinulong siya. Ang takot ay biglang naging purong sindak. Hinampas niya ang pinto. "Buksan niyo to! Ricardo! Doña Elvira! Buksan niyo ang pinto!" Wala siyang narinig na sagot. Tanging ang sarili niyang boses na umaalingaw-ngaw sa loob ng malawak na silid. Napatingin siya sa paligid, naghahanap ng paraan para makatakas. Ang bintana. Ngunit may bakal na rehas ito. Hinanap niya ang kanyang cellphone para tumawag ng tulong. Wala. Wala sa ibabaw ng kama. Wala sa loob ng bag niya. Naalala niya. Kinuha ito ni Ricardo. Kinakain na siya ng kawalan ng pag-asa. Napasandal siya sa pinto. Ang mga tuhod ay nanghihina. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Maya-maya, narinig niya ang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Ricardo ang pumasok. Dalawang lalaking nakaputi. Matatangkad at malalaki ang katawan. Ang pumasok sa silid. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. "Sino kayo?" Napaatras na tanong ni Amelia. "Mrs. De Villa," sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay kalmado at propesyonal. "Nandito kami para tulungan ka." "Hindi ko kailangan ng tulong," sigaw niya. "Umalis kayo sa pamamahay ko." "Huminahon po kayo, ma'am," sabi ng isa pa, dahan-dahang lumalapit. "Gagawin lang naming mas madali ang lahat kung susunod po kayo ng mapayapa." Ang salitang mapayapa ang nagpagising sa kanya. Hindi sila mga doktor. Hindi sila narito para tumulong. Narito sila para kunin siya. Nagsimula siyang magpumiglas. "Hindi ako baliw. Huwag niyo akong hahawakan. Tulong." Ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa kanila. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit na parang bakal. Nagpumiglas siya. Sinipa ang kanilang mga binti. Ngunit para lang siyang isang manika sa kanilang mga kamay. "Ricardo, tulungan mo ako." Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Nakatayo si Ricardo sa pasilyo, kasama si Doña Elvira. Nakayuko lang ito. Hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. Si Doña Elvira naman ay nakatingin sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng tagumpay. "Bitawan niyo ako. Mga demonyo kayo. Bitawan niyo ako."
Paulit-ulit niyang sigaw. Kinaladkad siya pababa ng hagdanan at sa gitna ng sala. Ang lahat ng mga kasambahay ay nakayuko, takot na tumingin. At doon, sa may pintuan ng silid nila, nakita niya muli ang kanyang mga anak. Nakasilip si Mateo, ang muka ay basang-basa ng luha. "Inay!" Sigaw nito, isang sigaw na puno ng sakit at takot. "Mateo! Anak!" Pilit niyang inaabot ang kanyang kamay, ngunit lalo lang siyang hinigpitan ng hawak ng mga lalaki. Hinila ng isang kasambahay si Mateo, papasok muli sa silid. Iyon na ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng pinto. Ang umiiyak na mukha ng kanyang anak. Itinulak siya palabas sa malawak na driveway. Nadapa siya sa magaspang na semento, nagasgasan ang kanyang mga tuhod at palad. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang makita ang bahay na yon. Sa kanyang likuran, narinig niya ang pinakamasakit na tunog sa lahat. Ang mabagal, mabigat, at hindi maiiwasang pagsara ng dambuhalang gate na bakal ng mansyon ng mga De Villa. Isang malakas na klang ang tumapos sa lahat. Naiwan si Amelia sa labas. Nakaluhod sa kalsada ng isang subdivision sa Makati. Suot lamang ang pambahay na damit. Wala siyang pera, wala siyang cellphone, wala siyang mga anak, wala na siyang tahanang uuwian. Hindi alam ni Amelia kung gaano siya katagal na nakaluhod sa kalsada. Ang mga sasakyang dumadaan ay bumubusina. Ang mga security guard mula sa ibang bahay ay sumusulyap sa kanya nang may pagtataka at awa. Ngunit para sa kanya, ang mundo ay walang tunog, walang kulay. Isa lamang siyang basag na figura sa gitna ng isang perpektong subdivision. Kailangan niyang tumayo, kailangan niyang umalis. Ngunit saan siya pupunta? Ang tanging pumasok sa kanyang isip ay isang pangalan mula sa nakaraan. Isang kaibigan mula sa kolehiyo na matagal na niyang hindi nakikita. Si Elena. Ang huli niyang balita ay nakatira ito sa Tondo. Isang mundong malayong-malayo sa kinagisnan niyang buhay sa piling ng mga De Villa. Wala siyang pagpipilian. Nagsimula siya ng maglakad. Walang tiyak na direksyon. Tanging ang layuning makalayo sa lugar na yon. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay masakit. Ang mga gasgas sa kanyang tuhod ay humahapdi. Isang paalala ng kanyang marahas na pagkatapon. Sa wakas, nakarating siya sa labasan ng subdivision. Nakakita siya ng isang dive na may karatulang Divisoria. Sumakay siya, umupo sa isang sulok at yumuko. Tinatago ang kanyang mukha mula sa mga mapanuring mata ng ibang pasahero. Ang biyahe ay isang malaking dagok sa kanyang sistema. Ang malamig na aircon ng kanilang SUV ay napalitan ng mainit at masangsang na hangin. Ang tahimik na biyahe ay napalitan ng ingay ng busina, ng sigaw ng barker, at ng malakas na tugtugan mula sa radyo ng Super. Ito na ang bago niyang mundo. Isang mundong nakalimutan na niya. Pagbaba niya sa Tondo, halos masuka siya sa dami ng tao at sa bigat ng amoy sa paligid. Matapos ang ilang pagtatanong, natuntun din niya ang maliit na eskinita kung saan nakatira si Elena. Isang maliit, masikip, at halos magkakadikit na mga bahay ang sumalubong sa kanya. Kumatok siya sa isang pintong yari sa yero. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang isang babaeng payat na may bakas ng pagod sa mukha, ngunit may ngiti pa rin sa mga labi. "Amelia?" Gulat na tanong ni Elena, bago biglang napalitan ng pag-aalala ang kanyang mukha. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?" Sa loob ng maliit na sala ni Elena, habang ginagamot nito ang kanyang mga sugat, ikinuwento ni Amelia ang lahat. Bawat salita ay pumatak na kasabay ng kanyang mga luha. Ang kataksilan, ang mga paratang, ang marahas na pagpapalayas sa kanya. Nakikinig lang si Elena, ang kanyang mukha ay puno ng awa at galit para sa kaibigan. Walang hiya sila, ang tanging nasabi ni Elena pagkatapos habang yakap-yakap si Amelia. "Maari kang manatili dito
Hanggat gusto mo, Amy, pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ialok. Tumingin si Amelia sa paligid. Ang bahay ay maliit. Sapat lang para kay Elena at sa dalawa nitong anak. Ngunit sa loob ng 4 na sulok na yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon ng mga De Villa, ang tunay na pagkalinga. Kinabukasan, tumanggi si Amelia na manatili lang sa bahay. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng pera. Sa tulong ni Elena, nakahanap siya ng trabaho sa isang karinderya sa malapit. Tagahugas ng pinggan, tagalinis ng mesa. Ang dating guro, ang dating asawa ng isang mayamang abogado ay nakatayo ngayon sa harap ng isang lababong puno ng sebo at tirang pagkain. Ang init mula sa kalan ay nakakapaso. Ang pagod sa pagtatapos ng araw ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit tiniis niya ang lahat. Bawat sentimong kinikita niya ay may isang patutunguhan. Pagkatapos ng 3 araw ng walang tigil na trabaho, nakaipon siya ng sapat na pera. Ang una niyang binili ay hindi pagkain o damit, kundi isang mumurahing second-hand na cellphone at isang SIM card. Sa isang sulok ng masikip na bahay ni Elena, habang tulog na ang lahat, binuksan niya ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang SIM card. Umaasa. Nagdarasal. Ilang minuto siyang nakatitig sa blankong screen. Halos sumuko na siya. Paano nga naman siya makokontak ng anak niya? Siguradong binabantayan ito. Ngunit biglang umilaw ang screen. May isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Dali-dali niya itong binuksan. Inay, si Mateo po ito. Huwag po kayong susuko. Tulungan ko po kayo. Napahawak si Amelia sa kanyang bibig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Habang binabasa niya ng paulit-ulit ang mensahe, isa pang text ang pumasok. Isa itong picture message. Binuksan niya ito. Ito ay isang larawan, medyo malabo at tila kinunan ng patago. Ngunit malinaw na malinaw kung sino ang nasa litrato. Si Ricardo at si Cassandra, nakaupo sa isang mamahaling restaurant, nagtatawanan. Ang kamay ni Ricardo ay nakahawak sa kamay ng babae sa ibabaw ng mesa. Kasunod ng larawan ay isa pang text mula kay Mateo. May ebidensya na po tayo, inay. Ang mga salita ni Mateo ay kumawala na sa kanyang mga takot. May ebidensya na po tayo, inay. Ang mga mensaheng iyon ay parang sariwang hangin sa kanyang baga. Hindi na siya isang biktima. Mayroon siyang kaalyado. Mayroon siyang panimulang armas. Tiningnan ni Amelia ang larawan sa cellphone. Ang matamis na ngiti ni Ricardo para kay Cassandra ay pumigas sa kanyang puso. Ang galit na inilibing niya ay biglang bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bulag na galit. Ito ay isang galit na may layunin. Kailangan kong lumaban, Elena. Sabi niya sa kaibigan kinabukasan habang nagbabalat sila ng patatas sa karinderya. Kailangan kong bawiin ang mga anak ko. Alam ko, Amy, sagot ni Elena. Ang mga mata ay puno ng suporta. Pero paano? Malakas ang pamilya ng asawa mo. Malaki ang pera nila. Hindi ko sila kayang labanan sa pera, sabi ni Amelia. Pero lalabanan ko sila sa talino. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Hindi na siya isang simpleng guro sa probinsya. Hindi na siya isang inang inalisan ng lahat. Siya si Amelia Reyes at gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Gabi-gabi, pagkatapos niyang maghugas ng pinggan, pagkatapos ng pagod mula sa init ng kalan at paglalakad sa maalikabok na kalsada, hindi siya umuuwi agad sa bahay ni Elena. Sa halip, dumidiretso siya sa pinakamalapit na public library. Ang aklatan ay maliit, luma, at hindi kasing ganda ng library sa mansyon ng mga De Villa. Ngunit para kay Amelia, ito ay isang kayamanan. Sa loob ng mga dingding na yon, natagpuan niya ang kanyang bagong pag-asa, ang mga aklat ng batas.
Binalanse niya ang kanyang oras. Araw-araw, nagtatrabaho siya sa karinderya, naglilinis ng bahay ng mga kapitbahay ni Elena, at kung minsan ay naglalaba para kumita ng dagdag. Bawat pisong kinikita niya ay itinatabi niya. Ang kaunting pera ay para sa pagkain at ang natira ay para sa internet cafe kapag sarado ang library. Sa gabi, sa loob ng aklatan, naupo siya sa isang sulok, napapalibutan ng makakapal na libro. Family Code, Rules of Court, Criminal Law. Ang mga salitang ito ay dating aliens sa kanya. Ngayon, binabasa niya ang bawat pahina, sinisimot ang bawat impormasyon na parang ito ang kanyang pagkain at inumin. Nagsimula siya sa mga kaso ng child custody. Paano ba nawawalan ng karapatan ng isang magulang? Ano ang mga kinakailangan para bawiin ito? Naghahanap siya ng mga kasong katulad ng sa kanya, kung saan ang isang magulang ay pinagbintangan ng sakit sa pag-iisip. Naghahabol siya ng oras, nagsusulat siya sa isang lumang notebook, isinusulat ang mga mahahalagang probisyon ng batas, ang mga hakbang sa paghahanda ng isang kaso. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula, pero alam niyang kailangan niyang magsimula. Minomonitor niya rin ang kanyang cellphone. Bawat ilang araw, nakakatanggap siya ng text mula kay Mateo. Maikli lang ang mga ito, halos isang salita. Okay po ako, inay. O kaya, namimiss ko po kayo. Minsan, nakatanggap siya ng isang maliit na sobre. Naglalaman ito ng ilang libong piso na may sulat kamay ni Mateo. Para po sa pag-aaral niyo, inay, mula sa ipon ko, na puno ng pagmamahal ang puso ni Amelia. Ang kanyang panganay ay lumalaki na, at si Mateo ang kanyang pinakamalaking inspirasyon. Isang gabi, habang nagbabasa siya tungkol sa mga kaso ng moral unfitness ng isang magulang, may isang ideya ang bumasag sa kanyang isip. Ang pagtataksil ni Ricardo ay masakit. Oo, ngunit sa batas, maaaring hindi ito sapat para alisin sa kanya ang karapatan sa mga bata, lalo na kung ang Doña Elvira ay may malakas na koneksyon. Ngunit paano kung may mas malala? Paano kung merong ibang kasalanan na mas malaki kaysa sa pangangaliwa? Isang kasalanan na makakasira, hindi lamang sa karapatan ni Ricardo bilang ama, kundi pati na rin sa kredibilidad ng buong pamilya de Villa. Napansin niya ang isang footnote sa aklat na kanyang binabasa. Ito ay tungkol sa mga kaso kung saan ang isang magulang ay sangkot sa krimen na may kinalaman sa moral turpitude. May naisip si Amelia, hindi lang ang kasinungalingan ni Ricardo ang kailangan niyang ilabas. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan sa likod ng lahat, ang pagkakakilanlan ng kung sino ang tunay na may kapangyarihan at ang tunay na may kakayahang gumawa ng matinding pinsala sa pamilya. Si Doña Elvira. Nagsimulang kumilos ang isip ni Amelia. Kailangan niya ng ebidensya, hindi lang sa pangangaliwa ni Ricardo, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na itinatago ng pamilya de Villa, isang bagay na maaaring nakaugat sa nakaraan ni Doña Elvira. Ang opisina ni Doña Elvira de Villa ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng kanilang gusali sa Ayala Avenue. Mula sa kanyang bintanang salamin, tanaw niya ang buong syudad ng Makati, isang kaharian ng bakal at semento na itinuturing niyang kanyang nasasakupan. Sa ibabaw ng kanyang malaking lamesang gawa sa mahogany, nakapatong ang isang brown envelope. Walang marka. Simpleng-simple. Ngunit ang laman nito ay mas mahalaga kaysa sa anumang dokumento sa kanyang opisina. Binuksan niya ito nang may pagkainip. Sa loob, may ilang litrato at isang maikling ulat. Kinuha niya ang mga litrato. Ang una ay larawan ni Amelia, nakatalikod, naghuhugas ng mga plato sa isang maruming lababo. Napangiwi si Doña Elvira, isang kahihiyan, ang babaeng minsan ang nagdala ng apelyidong de Villa. Ngayon ay nagkakamay sa sebo. Ang pangalawa ay larawan ni Amelia na nagwawali sa harap ng isang barong-barong sa tondo. Lalo siyang nainsulto.
Ang babaeng ito ay isang mantsa sa kanilang marangal na pangalan. Isang peste na kailangang puksain. Ngunit ang huling litrato ang nagpakulo sa kanyang dugo. Si Amelia, nakaupo sa isang sulok ng isang pampublikong aklatan, seryosong nagbabasa ng isang makapal na libro. Nakasulat sa gilid ng libro, The Family Code of the Philippines. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elvira. Kaya pala. Ang hamak na babae ay hindi lang basta nagtatago. Lumalaban siya. Nag-aaral. Naghahanda. Isinara niya ang sobre. Ang pagtatangkang ito ni Amelia na lumaban ay hindi isang banta. Isa itong personal na insulto sa kanyang talino at kapangyarihan. Hindi sapat na naalis niya si Amelia sa kanilang buhay. Kailangan niyang durugin ito nang walang anumang pag-asang makabangon pa. Kailangan niyang tiyakin na ang pangalang Amelia Reyes ay magiging simbolo ng kahihiyan at kabaliwan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Santos, sabi niya nang may sumagot. Hindi na nag-abalang magpakilala. Si Mr. Santos, ang kanilang chief accountant, ay mahigit 20 taon nang naglilingkod sa kanya. 1 taong ang katapatan ay nabili na niya matagal na panahon na ang nakalipas. Yes, ma'am. Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na kailangan ng lubos na pag-iingat. Utos ni Doña Elvira, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Magbukas ka ng isang bagong bank account. Walang pangalan ng kumpanya. Personal account. Masusunod po, ma'am. Kanino po ipapangalan? Binuksan ni Doña Elvira ang isang drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang dokumento, isang certified true copy ng birth certificate ni Amelia na matagal na niyang itinago. Tinitigan niya ang pangalan. Amelia Reyes, sabi niya, dahan-dahan na parang nilalasap ang bawat pantig. Yan ang pangalan niya noong dalaga, walang Devilla. Gamitin mo ang lahat ng impormasyon mula sa dokumentong ipapadala ko sa'yo. Opo, ma'am. Ano po ang susunod kong gagawin? Simula bukas, magsisimula kang maglipat ng pondo mula sa miscellaneous funds ng kumpanya papunta sa account na iyon. Paunti-unti lang sa simula. Pagkatapos, lakihan mo. Gawin mong mukhang pagnanakaw. Gawin mong mukhang desperado. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Alam ni Santos ang ibig sabihin nito, ngunit hindi siya nagtanong. Naiintindihan ko po, Doña Elvira. Ang tanging sagot nito. Ibinaba ni Doña Elvira ang telepono. Tinitigan niya muli ang birth certificate ni Amelia. Ang pangalang Reyes, isang pangalang nagpapaalala sa kanya ng kahirapan, ng probinsya, ng lahat ng bagay na kanyang tinalikuran at kinamuhian. At ngayon, ang mismong pangalang iyon ang magiging instrumento ng kanyang pagbagsak. Napaka-perpekto. Ngunit may kulang pa. Kailangan niyang gawing lehitimo ang lahat. At iisa lang ang taong makakagawa niyon. Tinawagan niya ang kanyang anak. Ricky, sabi niya nang sumagot ito. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, puno ng pag-aalala ng isang ina. Mama? Bakit po? Anak, may masama akong balita, sabi niya, puno ng drama. May natuklasan si Santos, may nawawalang malaking halaga sa pondo ng kumpanya. Ano? Paano nangyari yan? Gulat na tanong ni Ricardo. Huminga ng malalim si Doña Elvira na para bang nahihirapan siyang sabihin ang susunod. Anak, lahat ng ebidensya, lahat ng bank trail, tumuturo sa isang account na nakapangalan kay Amelia. Narinig niya ang biglang pagtigil sa paghinga ni Ricardo. Imposible yan, Mama. Hindi magnanakaw si Amelia. Alam ko, anak. Iyan din ang una kong inisip. Malungkot niyang sabi. Pero naaalala mo ba? Sinasabi na nating hindi na siya nag-iisip ng tama. Baka desperada na siya. Baka kailangan niya ng pera para, hindi ko alam, para siraan tayo. Pero Mama, Ricky, makinig ka.
Putol ni Doña Elvira. Ang boses niya ngayon ay matigas na at puno ng awtoridad. Ito ang tanging paraan para protektahan ang pamilya at ang mga bata. Kailangan mong magsampa ng kaso laban sa kanya. Isang kasong estafa. Ito ang magpapatunay sa korte na wala siyang kakayahang alagaan ang mga anak mo. Ito ang magpapatunay na tama tayo sa simula pa lang, na siya ay hindi matatag sa pag-iisip. Naiintindihan mo ba? Hindi agad sumagot si Ricardo. Narinig ni Doña Elvira ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit alam niya ang kahinaan ng kanyang anak. Ang takot nito sa eskandalo. Ang pagnanais nitong makuha ang kanyang pagsang-ayon. Gawin mo ang nararapat, Ricardo. Sabi niya, bago ibaba ang telepono. Tumayo si Doña Elvira at lumapit sa bintana. Mula sa itaas, ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam lamang. Ganoon din ang tingin niya kay Amelia. Isang maliit, walang kwentang insekto na nagtangkang pumasok sa kanyang perpektong mundo. At ngayon, panahon na para tapakan ito. Tingnan natin kung paano ka lalaban ngayon, Amelia. Bulong niya sa hangin. Mula sa putik ka rin babalik. Araw-araw, ang karinderya ni Aling Nita ay naging santuwaryo ni Amelia. Ang init, ang ingay, ang walang katapusang trabaho. Lahat ng yon ay nagsilbing pampamanhid sa sakit na daladala niya. Dito, siya ay si Ami lamang, ang masipag na tagahugas ng pinggan. Hindi siya ang asawang ipinagkanulo o ang inang ipinagkait sa kanyang mga anak. Tanghaling tapat at kasagsagan ng dami ng mga kumakain. Abala si Amelia sa pagpupunas ng mga mesa nang may isang lalaking pumasok na hindi karaniwan sa lugar. Nakasuot ito ng malinis na barong, may dalang isang malaking brown envelope at ang mga mata ay naghahanap. "Excuse me po," sabi ng lalaki. Ang boses ay formal at malakas, sapat upang marinig sa gitna ng ingay. "Hinihanap ko po si Miss Amelia Reyes, hindi de Villa. Reyes." Napatigil si Amelia sa pagpupunas. Ang basahan ay nanatili sa kanyang kamay. Ang lahat ng tao sa karinderya ay napatingin sa kanya. Bigla, naramdaman niya ang kahihiyan. Ang pagiging Amy ay biglang naglaho at siya na naman ang babaeng may problema. Dahan-dahan siyang lumapit. "Ako po si Amelia Reyes. Pinadala po ako ng Regional Trial Court," sabi ng lalaki. Iniabot sa kanya ang makapal na sobre. "Para personal na ihatid sa inyo ang supwena na ito." Supena. Narinig na niya ang salitang iyon sa kanyang pag-aaral. Ngunit iba pala kapag sayo na mismo iniabot. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang sobre. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. "Pakipirmahan lang po dito bilang patunay na natanggap nyo," sabi ng lalaki. Itinuturo ang isang papel sa kanyang clipboard. Nanginginig niyang isinulat ang kanyang pangalan. Nang makaalis ang lalaki, naiwan siyang nakatayo roon. Hawak ang sobre habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. "Ami, ano yan?" tanong ni Aling Nita. "Hindi ko po alam," pagsisinungaling niya. "Siguro po tungkol sa mga bata." Nagpaalam siya sandali at nagtago sa likod ng kusina, kung saan nakatambak ang mga sako ng bigas. Doon, sa isang madilim na sulok, nanginginig niyang binuksan ang sumpang papel. Ang unang set ng dokumento ay ang inaasahan niya. Isang formal na petisyon mula kay Ricardo para sa sole custody ng kanilang 4 na anak. Nakasulat doon ang mga dahilan, ang kanyang emotional and psychological instability, ang kanyang paranoid delusions. Masakit basahin, ngunit handa siya para rito. Ito ang laban na kanyang pinaghahandaan, ngunit may isa pang set ng mga dokumento sa ilalim nito, mas makapal, mas mukhang opisyal. Sa pinakaunang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Republic of the Philippines versus Amelia Reyes. Hindi ito kasong sibil, ito ay kasong kriminal.
Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Halos hindi maintindihan ang legal na terminolohiya. Ngunit isang salita ang malinaw na malinaw. Estafa. At sa ilalim nito ang halaga. 5 milyong piso. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi totoo to. Nanginginig niyang binuklat ang mga kalakip na papel at doon niya nakita ang mga ebidensya, mga kopya ng bank statement mula sa isang bangkong hindi pamilyar sa kanya. Ang account ay nakapangalan sa kanya, Amelia Reyes, at sa loob ng mga statement, nakalista ang sunod-sunod na malalaking deposito sa loob ng nakalipas na mga linggo, kasabay ng mga petsa kung kailan siya pinalaya sa bahay. Ito ang bitag ni Doña Elvira. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi sapat na palabasin siyang baliw. Kailangan siyang palabasing magnanakaw. Isang kriminal. Para tuluyan ng walang karapatan, walang kredibilidad, walang kalaban-laban. Kinabukasan, lumiban siya sa trabaho. Gamit ang perang pinaghirapan, pumunta siya sa public attorney's office, umaasang may tutulong sa kanya. Matapos ang mahabang paghihintay, hinarap siya ng isang pagod ngunit mabait na abogado. Inilatag ni Amelia ang mga dokumento. "Frame up po ito, attorney," sabi niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Hindi po sa akin ang bank account na yan. Wala po akong ninakaw." Tiningnan ng abogado ang mga papel. Ang muka ay seryoso. Binasa niya ang bawat pahina. Tiningnan ang mga bank statement. Pagkatapos ng ilang minuto, bumuntong hininga ito at tumingin kay Amelia nang may awa sa mga mata. "Mrs. De Villa," sabi ng abogado, "naniniwala ako sa iyo. Ngunit ang ebidensya, napakatibay. Ang paper trail ay malinis. Ang account ay nasa pangalan mo. Ang mga petsa ng transaction ay magkakatugma. Sa mata ng korte, ito ay isang malakas na kaso laban sa iyo." Gumuho ang mundo ni Amelia. Kahit ang batas na inaasahan niyang kakampi sa kanya ay tila kumakalaban na rin. Pero paano na po ang mga anak ko? Paano ako lalaban? Umiiyak niyang tanong. Ang abogado ay umiling ng marahan. Ang muka ay puno ng lungkot para sa kanya. Inayos nito ang mga papel at ibinalik sa sobre. "Mrs. De Villa," sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pag-aatubili. "I suggest you plead guilty. Mas mababa ang sentensya. Ang mansyon ng mga De Villa ay mas malaki at mas tahimik ngayon. Ito ang unang napansin ni Ricardo. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan. Ang bawat kasangkapan ay nasa tamang lugar. Ngunit may isang malaking kakulangan. Nawala ang ingay. Nawala ang halakhak ni Amelia habang nakikipaghabulan sa kanilang bunso. Nawala ang amoy ng niluluto nitong adobo tuwing Biyernes. Ang katahimikan ay isang nakabibinging paalala ng kanyang pagkakamali. Pinalitan niya ang lahat ng iyon para sa ano? Para sa mga gabing kasama si Cassandra, na ang bawat halik ay may kasamang presyo, ang bawat yakap ay may kaakibat na demand. "Kailan mo ako ipapakilala sa mga kaibigan mo, Ricky?" Tanong ni Cassandra isang gabi, habang nakahiga sila sa kama kung saan dating natutulog si Amelia. "Pagod na akong maging sikreto mo." "Hindi pa ngayon, Cassie. Masyadong komplikado ang lahat," sagot ni Ricardo. Ang boses ay pagod. "Komplikado? O ayaw mo lang talaga?" Tumaas ang boses nito. "Wala na siya, di ba? Ako na dapat ang Mrs. De Villa. Ako na dapat ang kasama mo sa mga party, hindi yung itinatago mo lang sa condo unit ko." Ito ang bagong realidad ni Ricardo. Ang isang relasyon na nagsimula sa excitement at pagtakas ay naging isa na namang obligasyon, isa na namang hawla. Ngunit ang pinakamatindi ay ang kanyang ina. Si Doña Elvira ay mas naging makapangyarihan. Bawat desisyon sa bahay, bawat kilos ng mga bata, lahat ay dumadaan sa kanya. Si Ricardo ay naging anino na lamang sa sarili niyang pamamahay. Isang CEO sa pangalan,
ngunit isang utusan sa katotohanan. Isang gabi, habang pababa siya para kumuha ng tubig, napadaan siya sa study room ng kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Doña Elvira, mahina ngunit mariin. "Siguraduhin mong walang anumang bakas na mag-uugnay sa akin, Santos," sabi nito sa kausap sa telepono. "Lahat ng transaksyon ay dapat na dumaan lamang sa pangalan niya. Naiintindihan mo? Kahit isang pagkakamali ay hindi ko palalampasin." Napatigil si Ricardo Santos, ang kanilang accountant, at ang pangalan niya, si Amelia. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya naintindihan ang buong konteksto, ngunit sapat na ang kanyang narinig para magtanim ng duda sa kanyang isipan. Ang kasong estafa. Sinabi ng kanyang ina na natuklasan lang nila ito. Pero bakit parang may inuutos ito kay Santos? Bakit parang may itinatago? Kinabukasan, hinintay niyang umalis ang kanyang ina para sa isang meeting. Dahan-dahan, pumasok siya sa study room nito, isang lugar na ipinagbabawal sa lahat. Ang amoy ng mamahaling pabango at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa malaking mesa. Naghahanap siya. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Sa isang naka-unlock na drawer, nakita niya ang isang folder na may markang personal. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa, mga stock certificate. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang manipis na folder. Ang laman nito ay hindi pera o yaman, mga lumang litrato, mga papeles mula sa probinsya, at isang lumang-lumang kopya ng marriage certificate ng kanyang mga magulang. Tinitigan niya ito. Ang pangalan ng kanyang ama ay pamilyar, ngunit ang pangalan ng kanyang ina, hindi ito Elvira. At ang lugar ng kapanganakan, hindi isang mayamang syudad, kundi isang maliit, halos hindi kilalang baryo sa Samar na kilala sa kahirapan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagkamuhi ng kanyang ina kay Amelia ay hindi lang dahil sa pagiging probinsyana nito. Ito ay dahil si Amelia ay isang salamin ng nakaraan na pilit itinatago at kinamumuhian ni Doña Elvira. Ang kanyang ina, ang matapobre at sosyal na si Doña Elvira, ay galing din pala sa putik na palagi niyang kinukutya. Umupo si Ricardo sa mamahaling upuan ng ina. Ang mga papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kasinungalingan. Napagtanto niya na hindi niya talaga kilala ang sarili niyang ina. At kung nagawa nitong magsinungaling tungkol sa sarili nitong pagkatao, ano pa kaya ang kaya nitong gawin para protektahan ang imaheng iyon? Gabi na nang umuwi siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang isang bote ng whiskey at nagsalin sa baso. Uminom siya ng dire-diretso, umaasang mapapawi ng alak ang bigat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga litrato. Doon, nakita niya ang mga larawan ni Amelia at ng mga bata. Noong masaya pa sila. Isang pamilya, isang totoong pamilya, isang bagay na sinira niya kapalit ng panandaliang aliw at ng pagsang-ayon ng isang inang puno ng kasinungalingan. Dumating si Cassandra, pero hindi niya ito pinansin. "Ano na namang problema mo?" Mataray na tanong nito. "Umalis ka muna, Cassie. Please." Pakiusap niya. "Fine!" Sigaw nito at malakas na isinara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, kasama lamang ang alak at ang kanyang pagsisisi. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay isang duwag, isang lalaking nagpalamon sa sistema, nagpatalo sa tukso, at ipinagkanulo ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Biglang umilaw ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala, pero kilala niya kung kanino galing, si Mateo. "Papa, alam ko po ang ginagawa ni Lola. Tulungan niyo si Inay." Ako. Ang mga araw bago ang unang pagdinig sa korte ay lumipas na parang isang mahabang, walang katapusang bangungot.
Ang dating determinasyon ni Amelia ay unti-unting nauupos, napapalitan ng isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang mga buto. Ang mga librong dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila nangungutya na ngayon mula sa maliit na mesa sa sulok ng kanyang kwarto. Ang mga salitang jurisprudence, evidence, due process, lahat ay parang walang kwentang salita sa harap ng isang sistemang bilyonaryo at tuso. Ang payo ng public attorney ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. I suggest you plead guilty. Mas mababa ang sentensya. Ibig sabihin, makukulong pa rin siya. Tatanggalin sa kanya ang karapatan sa mga anak niya. Hindi dahil sa kasinungalingan ni Doña Elvira, kundi dahil sa isang hatol ng korte. Magiging isa siyang kriminal sa mata ng batas at sa mata ng kanyang mga anak. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang mga text ni Mateo. Ang mga ito ang kanyang huling hibla ng pag-asa. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga damit na pangkorte, isang luma, ngunit disenteng bestida na ipinahiram ni Elena, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Si Mateo. "Hello, anak," sagot niya. Ang boses ay nanginginig. "Inay." Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay pabulong at puno ng takot. Narinig niya ang mahinang pagsinghot nito. "Inay, nahuli po ako." Nanigas si Amelia. "Anong nangyari, Mateo?" "Yung cellphone po na bigay ni Tita Elena. Nakuha po ni Lola. Nakita niya po yung mga text natin." Humihigbing sabi ng bata. "Inay, galit na galit po siya. Kinuha niya po ang cellphone. Nakatago lang po ako ngayon sa banyo." Narinig ni Amelia ang isang malakas na katok sa kabilang linya na sinundan ng malamig at matigas na boses ni Doña Elvira. "Mateo, lumabas ka dyan. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan." "Inay, patawad po." Hikbi ni Mateo. "Anak, okay lang. Huwag kang matakot." Biglang naputol ang linya. "Hello? Mateo? Anak?" Sigaw ni Amelia sa telepono. Ngunit tanging ang mahabang tunog ng dead air ang kanyang narinig. Sinubukan niyang tawagan muli. At muli at muli. Ngunit wala nang sumasagot. Tinawagan niya ang luma nilang landline sa mansyon. Isang katulong ang sumagot. Ngunit nang marinig ang boses niya, agad siyang ibinaba ng telepono. Nawala na ang kanyang huling koneksyon. Ang kanyang huling pag-asa. Putol na. Napaupo si Amelia sa gilid ng kama. Binitawan niya ang cellphone na parang isang pirasong mainit na bakal. Tumingin siya sa kanyang paligid. Sa maliit at masikip na kwarto. Sa mga hiram na damit. Sa mga libro ng batas na hindi na niya alam kung paano gagamitin. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho. Walang tunog na pagtangis ang kumawala sa kanya. Napayuko siya. Ang mga balikat ay nanginginig, habang ang mga luhang kanina pa niya iniipon ay bumuhos na parang agos mula sa isang sirang dam. Umiyak siya para sa kanyang mga anak na hindi na niya mayakap. Umiyak siya para sa kanyang sarili na nawalan ng lahat. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, naramdaman niya ang tunay na pagkatalo. Paano siya lalaban ngayon? Mag-isa. Walang ebidensya, walang pera, walang kakampi. Sa gitna ng kanyang pagtangis, napadako ang kanyang kamay sa kanyang pitaka. Kinuha niya mula roon ang nag-iisang bagay na nailigtas niya mula sa dati niyang buhay. Isang kupas na litrato ng kanilang pamilya. Kuha noong masaya pa sila. Ang mga anak niya ay maliliit pa. Si Ricardo ay nakangiti, isang tunay na ngiti na hindi na niya nakikita ngayon. At siya, mukha siyang simple, masaya, at walang kamalay-malay sa mundong paparating. Sa likuran nila, nakatayo si Doña Elvira, nakangiti rin, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang biyenan sa litrato. At bigla,
Isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal nang nakabaon, walang kwenta, at halos nakalimutan na. Ilang taon na ang nakalipas sa isang marangyang party sa kanilang bahay. May isang bisita si Doña Elvira, isang matandang mayaman na ginang na nagyayabang tungkol sa kanyang hasyenda sa Batangas. Sinagot ito ni Doña Elvira ng isang mapanlibak na tawa. Ay nako, kumare, sabi nito noon. Huwag mong ipagyabang sa akin ang probinsya. Alam ko ang amoy ng lupa. Sa amin nga sa Samar. Kahit maliit lang ang bayan namin. Sikat naman kami sa pinakamatamis na pinya. Noon, hindi pinansin ni Amelia ang sinabi nito. Ang alam ng lahat at ang palaging sinasabi ni Ricardo ay galing si Doña Elvira sa isang lumang pamilya sa Iloilo. Isang maliit na kasinungalingan. Marahil, isang biro. Ngunit ngayon, sa kanyang isip na hinasa ng pag-aaral ng batas, ang maliit na detalye na yon ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Samar, isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakalabo, napaka-imposible, ngunit ito na lamang ang natitira sa kanya. Isang hibla ng sinulid sa gitna ng kadiliman. Ang kaso laban sa kanya ay nakasalalay sa isang pekeng bank account na ginawa gamit ang kanyang pangalan noong dalaga. Amelia Reyes. Paano kung hindi lang siya ang nag-iisang Amelia Reyes na may koneksyon sa pamilya De Villa? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga luha ay hindi patuyo, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong kislap. Hindi na ito kislap ng pagkatalo. Ito ay ang kislap ng isang napakaliit at napakadelikadong ideya. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang malaking espasyo na dinisenyo para maging intimidado ang sinumang papasok. Ang mabibigat na kahoy, ang mataas na kisame, at ang selyo ng Republika ng Pilipinas ay tila nagsasabing ang lugar na ito ay para sa katotohanan at kapangyarihan. Sa isang panig, nakaupo ang prosecution. Si Ricardo, suot ang kanyang mamahaling suit, ay nakayuko. Hindi makatingin kahit saan. Sa tabi niya, si Doña Elvira, tuwid na tuwid ang upo. Ang mukha ay isang maskara ng mahinahong kumpiyansa na para bang isa lamang siyang manonood sa isang dula. Sa likuran nila, si Cassandra, nakasuot ng konserbatibong bestida, ang mukha ay maamo at inosente. Sa kabilang panig, sa bangko ng depensa, nakaupo si Amelia. Mag-isa. Ang public attorney na itinalaga sa kanya ay lumapit kanina. Handa ka na ba? Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Huwag kang magsasalita, maliban kung kinakailangan. Ngumiti lang si Amelia. Isang maliit at misteryosong ngiti. Piyosong ngiti. Maraming salamat sa tulong niyo, attorney. Pero may nagbago po sa plano. Nang tawagin ng clerk of court ang kanyang kaso, tumayo ang public attorney. Your Honor, the defense is ready. Very well, sabi ng hukom, isang matandang lalaki na may seryosong mukha. Does the accused wish to enter a plea? Bago pa man makasagot ang kanyang abogado, dahan-dahang tumayo si Amelia. Ang kanyang bestidang hiram ay simple, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng bigat. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Your Honor, sabi ni Amelia. Ang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. I would like to inform the court that I will be representing myself. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Ricardo. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Doña Elvira. Maging ang hukom ay nagulat. Are you certain, Mrs. De Villa? Tanong ng hukom. You are facing a serious criminal charge. Representing yourself is highly unusual and not advisable. I am certain, Your Honor, sagot ni Amelia. Walang sino man ang mas nakakaalam sa katotohanan ng kasong ito, kundi ako. At ako lang ang makakapagsabi nito. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, pumayag ang hukom. Ang public attorney ay umupo.
Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nagsimula ang paglilitis. Unang iprinisenta ng prosecution ang kanilang mga ebidensya, ang mga bank statement, ang testimonya ng accountant na si Mr. Santos. Lahat ay tila perpekto at hindi matitinag. Nang oras na para sa cross-examination, lumakad si Amelia patungo sa witness stand. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay matatag. Una niyang tinawag si Cassandra. Miss Lopez, magalang niyang tanong. Maari mo bang sabihin sa korte kung ano ang eksaktong relasyon mo sa asawa ko, si Mr. Ricardo de Villa? Namula si Cassandra. Siya po ang boss ko, ma'am. Boss lang ba? Tanong ni Amelia. Ipinakita niya ang isang kopya ng larawan na ipinadala ni Mateo. Maari mo bang ipaliwanag ang larawang ito? Nagsimulang magsinungaling si Cassandra. Ngunit ang mga tanong ni Amelia ay mabilis at matalas. Bawat tanong ay nagbubunyag ng panibagong butas sa kanyang mga kwento. Sa huli, umiiyak na umamin si Cassandra sa kanilang relasyon. Hindi ito direktang may kinalaman sa kasong estafa, ngunit naipakita na ni Amelia sa korte na ang panig ng kanyang asawa ay kayang magsinungaling. Sunod niyang tinawag si Ricardo. Ricardo? Sabi niya. Ang pagtawag sa unang pangalan nito ay nagpadala ng kuryente sa silid. Minahal mo ba ako? Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ng prosecution. Sustained, sabi ng hukom. Hindi natinag si Amelia. Ricardo, kaninong ideya ang sampahan ako ng kasong ito? Hindi makasagot si Ricardo. Napatingin ito sa kanyang ina. Nakita ni Amelia ang takot sa mga mata nito. Hindi na niya ito idiniin pa. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. At sa huli, tinawag niya ang taong pinakamahalaga sa lahat. I call Doña Elvira de Villa to the stand. May kumpiyansang lumakad si Doña Elvira patungo sa witness stand. Umupo ito na parang isang reyna sa kanyang trono. Nagsimula si Amelia sa mga simpleng tanong. Tungkol sa pamilya, tungkol sa negosyo. Lahat ay sinagot ni Doña Elvira ng may kahinahunan at pagmamataas. Tila siya ay hindi matitinag. Doña Elvira, nagpatuloy si Amelia. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Palagi niyo pong ipinagmamalaki ang inyong pamilya, ang pagiging De Villa, ang inyong pinagmulan sa Iloilo. Of course. Mayabang na sagot nito. Ang pangalan ay mahalaga. Mahalaga nga po, sang-ayon ni Amelia. At dahil po riyan, meron lang po akong isang simpleng tanong para sa inyo. Huminga ng malalim si Amelia. Tinitigan niya ang kanyang biyenan, diretso sa mga mata. Lahat ng ingay sa courtroom ay nawala. Ito na ang sandali. Doña Elvira, maaari niyo po bang sabihin sa korte ang pangalan niyo noong kayo ay dalaga pa? Biglang nagbago ang lahat. Ang kumpiyansa sa mukha ni Doña Elvira ay biglang naglaho. Napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Amelia dati. Takot. Nanigas ito sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng Biblia ay biglang nanginig. Hindi ito sumagot. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay mabigat at halos nakakasakal. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Doña Elvira na nanatiling hindi kumikibo sa witness stand. Ang mukha ay namumutla. Inuulit ko po ang tanong, Doña Elvira. Mahinahong sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng katahimikan. Ano po ang inyong pangalan noong dalaga? Objection, Your Honor. Muling sigaw ng abogado ng prosecution, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkataranta. Ano ang kinalaman ng maiden name ng witness sa kasong ito? Your Honor, sagot ni Amelia. Lumalapit sa mesa ng hukom. Ito po ang pinakapuso ng aking depensa. Hinihiling ko po na payagan ninyong sumagot ang witness. Tinitigan ng hukom si Doña Elvira. The witness will answer the question.
Napalunok si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong na patingin kay Ricardo. Ngunit si Ricardo ay nakayuko lang, tila nais lamunin ng lupa. Sa wakas, sumagot siya. Ang boses ay halos hindi marinig. Elvira? Reyes. Isang mahinang bulungan ang muling kumalat. Reyes, katulad ng kay Amelia. Salamat po, sabi ni Amelia. Ngayon, nagsimula na siyang maglakad-lakad sa harap na parang isang tunay na abogado. At maaari niyo rin po bang sabihin sa korte kung saan kayo ipinanganak at lumaki? Sa Iloilo po ba talaga? Tulad ng palagi ninyong sinasabi? Objection! Overruled! Sabi ng hukom. Ang kanyang interes ay ganap ng nakuha. Muling napilitang sumagot si Doña Elvira. Ang bawat salita ay tila lason na lumalabas sa kanyang bibig. Sa Gandara, Samar. Ngumiti si Amelia. Salamat po muli. Ngayon, Your Honor, nais ko pong ipresenta ang aking mga ebidensya. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang manipis na folder, ang bunga ng kanyang walang tulog na mga gabi at ang lahat ng perang kanyang naipon. Inilatag niya ang mga dokumento. Your Honor, sa loob ng nakalipas na 2 linggo, gumawa po ako ng sarili kong investigasyon. Paliwanag niya. Nalaman ko po na may isang babae sa Gandara, Samar, na nagngangalang Elvira Reyes, na may record ng kasong estafa at pamemeke ng dokumento. 25 taon na ang nakalipas. Ang kaso ay na-dismiss dahil ang biktima ay biglang umalis ng bansa. Ang babaeng ito ay bigla na lang ding nawala sa bayan matapos ang insidente. Ipinakita niya ang isang certified copy ng police blotter mula sa Samar. Ang mukha ni Doña Elvira ay naging abo. At ito po, Your Honor, nagpatuloy si Amelia. Inilabas ang isa pang dokumento. Ito po ay isang kopya ng birth certificate ng aking biyanan. At ito naman po ay ang birth certificate ko. Napansin niyo po ba ang isang kapansin-pansing pagkakatulad? Pareho po kaming Amelia sa aming mga pangalan. Ang buong pangalan niya noong dalaga ay Elvira Amelia Reyes. Ang huling mga salita ay tumama sa courtroom na parang isang bomba. Ang aking teorya, Your Honor, ay napakasimple, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay tumataas na sa emosyon at kumpiyansa. Ang bank account na ginamit sa krimen na ito ay hindi nakapangalan sa akin. Si Amelia Reyes de Villa. Ito ay nakapangalan kay Amelia Reyes. Isang pangalang ginamit niya para buksan ang account. Gamit ang mga impormasyong ninakaw niya mula sa aking mga personal na dokumento na nasa kanilang bahay. Isang pangalang sapat na malapit sa akin para idiin ako, ngunit sapat na malayo para maitanggi niya kung sakali. Isang perpektong krimen na ginawa ng isang taong may kasaysayan na sa ganitong uri ng panloloko. Sinungaling, biglang sigaw ni Doña Elvira. Hindi na napigilan ang sarili. Wala kang patunay. Bago pa man makasagot si Amelia, isang boses ang biglang tumayo mula sa panig ng prosecution. May patunay po. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Ricardo. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Nanginginig ang buong katawan. Ricardo, anong ginagawa mo? Umupo ka. Sigaw ni Doña Elvira. Ngunit hindi nakinig si Ricardo. Lumakad siya patungo sa gitna, humarap sa hukom at sa buong courtroom. Patawad po, Your Honor, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawad, Amelia. Huminga siya ng malalim. Lahat po ng sinabi ni Amelia ay totoo. Alam ko po, dahil ako ang inutusan ng ina ko na kumuha ng kopya ng kanyang mga dokumento. Ako ang inutusan niyang magsampa ng keo. Alam kong mali, pero nagpadala ako sa takot. Pinilit niya akong gawin ang lahat. Itigil niyo na ito, ina. Kasalanan ko ang lahat, pero ang krimen ay sa inyo. Iyon na ang pag-amin. Ang huling pako sa kabaong. Nawala ang lahat ng kontrol ni Doña Elvira. Tumayo siya
Ang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Walang hiya ka. Taksil kang anak. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, ako ang nagbigay sa'yo ng lahat ng ito at ipagpapalit mo ako sa isang hamak na babaeng yan. Ang kanyang pagsigaw ay isang di-opisyal na pag-amin. Ang kanyang galit ang naglantad sa kanyang pagkakasala. Order in the court! Order! Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Umupo si Amelia. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Napatingin siya kay Ricardo, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Umiiyak na parang isang bata. At napatingin siya kay Doña Elvira, na pinapakalma ng mga gwardiya ng korte. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi tagumpay, hindi galit. Awa. Natapos na ang digmaan. Ilang sandali pa, muling tumahimik ang courtroom. Itinaas ng hukom ang kanyang gavel sa huling pagkakataon. Sa harap ng mga ebidensyang iprinisenta at sa testimonya mismo ng isa sa mga nagsasakdal, nagsalita ang hukom. Ang boses ay matigas at pinal. Ang korteng ito ay idinedeklarang not guilty si Mrs. Amelia Reyes de Villa sa lahat ng mga kaso laban sa kanya. Pumukpok ang gavel at inuutusan ko ang agarang pag-aresto kay Mrs. Elvira de Villa para sa mga kasong perjury, malicious prosecution at estafa. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ng mga de Villa ay unti-unting humupa, napalitan ng tahimik na pagtanggap sa bagong realidad. Ang mansyon sa Makati ay naibenta. Ang kumpanya ng batas ay nalugi at nagsara. Si Doña Elvira ay nasa bilangguan, habang si Ricardo naman ay pinatawan ng disbarment ng Korte Suprema, tinanggalan ng lisensya para maging isang abogado habang buhay. Ngunit malayo sa lahat ng gulo na yon, sa isang maliit at simpleng apartment sa Quezon City, nagsisimula pa lamang ang tunay na buhay. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising kay Amelia. Hindi na ito ang malawak at malamig na silid-tulugan sa mansyon, kundi isang maliit na kwarto na pinagsasaluhan nila ng kanyang 2 anak na babae. Mula sa siwang ng pinto, naririnig niya ang masayang tawanan ng kanyang mga anak. Inay, gising na po. Luto na ang almusal. Sigaw ng kanyang pangalawang anak. Ngumiti si Amelia. Ito na ang kanyang umaga, araw-araw. Walang mga katulong. Walang mga driver. Sila-sila lang at ito ang pinakamasayang nangyari sa kanyang buhay. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang kanyang panganay na si Mateo. Seryosong nagbabantay sa sinaing. Ang kanyang 3 pang anak ay nag-aayos ng mesa. Sa loob ng ilang buwan, natuto silang magtulungan. Natuto silang maging isang tunay na pamilya. Good morning mga anak. Bati niya. Hinalikan ang bawat isa sa kanila sa noo. Pagkatapos ng paglilitis, agad na ibinigay sa kanya ng korte ang full custody ng mga bata. Walang naging pagtutol. Si Ricardo mismo ang pumirma sa lahat ng papeles. Walang anumang kondisyon. Minsan, nagkita sila sa isang maliit na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga. Si Ricardo ay pumayat. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Amelia, patawarin mo ako, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan. Gusto ko lang malaman mo. Nagsisisi ako. Araw-araw. Tinitigan siya ni Amelia. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay matagal nang nawala. Ang nakikita niya na lang ay isang lalaking naligaw ng landas, isang lalaking nagpatalo sa kanyang mga kahinaan. Pinapatawad na kita, Ricardo. Mahinahon niyang sabi, para sa sarili ko at para sa mga bata. Pero hindi na natin maibabalik ang dati. Kailangan na nating magsimula muli. Magkahiwalay. Tumango si Ricardo, pinipigilan ng mga luha. Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Ngayon,
Habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na kumakain, naramdaman ni Amelia ang isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang buhay ay simple, ang apartment ay maliit, ang pera ay sapat lang, ngunit ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal at respeto. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, umuwi si Amelia at umupo sa kanyang maliit na study table. Bumalik siya sa pagtuturo, ngunit sa gabi, mayroon siyang bagong pinagkakaabalahan. Nag-enroll siya sa isang law school. Ang kanyang karanasan sa korte ang nagbukas ng kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang batas ay hindi lamang para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ito ay para sa lahat. At gusto niyang maging bahagi nito. Gusto niyang maging boses para sa mga babaeng walang boses, para sa mga inang inapi at inalisan ng karapatan. Katulad niya. Isang hapon, habang nag-aaral siya, may kumatok sa kanyang pinto. Isang babaeng hindi niya kilala, mukhang pagod at puno ng problema. "Kayo po ba si Amelia Reyes?" tanong ng babae. "Ako nga po," sagot ni Amelia. "Nabasa ko po ang kwento niyo sa dyaryo." Sabi ng babae, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ganoon din po ang sitwasyon ko. Inabuso po ako ng asawa ko at ngayon gusto niyang kunin ang mga anak namin. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sabi po ng mga kaibigan ko, kayo daw po ang lapitan ko." Ang ina ng katarungan. Napatitig si Amelia sa babae. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang sarili niya ilang buwan na ang nakalipas. Takot, walang pag-asa, nag-iisa. Ngumiti si Amelia. Isang ngiting puno ng pag-unawa at lakas. "Halika, pumasok ka," sabi niya. "Pag-usapan natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa." Ipinagtimpla niya ng kape ang babae. Umupo sila sa kanilang maliit na sala. At habang nakikinig siya sa kwento nito, binuklat ni Amelia ang kanyang libro ng batas. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magpaliwanag, ay hindi na basag o puno ng pag-aalinlangan. Ito ay kalmado. Ito ay matatag. Ito ay puno ng kapangyarihan. Ang kwento niya bilang isang ina na itinakwil ay nagwakas na, at isang bagong kabanata bilang isang ina ng katarungan ang nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Amelia mula sa pagiging isang inang itinakwil hanggang sa pagiging isang ina ng katarungan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Ang pagsulat sa kwento ni Amelia ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat luha niya ay aking naramdaman at bawat tagumpay niya ay naging tagumpay ko na rin. Nais kong iwan sa inyo ang isang mensahe ng katatagan. Ang kwento ni Amelia ay isang paalala na ang lakas ng isang babae, lalo na ng isang ina, ay walang kapantay. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa ating asawa, sa ating yaman, o sa opinyon ng ibang tao, kundi sa kakayahan nating bumangon mula sa pagkakalugmok at hanapin ang liwanag sa gitna ng dilim. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit gaano pa tayo kadalas masaktan o mabigo, laging may puwang para sa paghilom, pagpapatawad sa sarili, at pagsisimula ng isang bagong yugto. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mag-iwan lamang po kayo ng inyong komento sa ibaba. Ang inyong mga salita at kwento ay nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal. Kwentong Pag-ibig, Pish.